Lumabas nga yung guest nga namin ng alas 4 ng hapon, kaya hapon na rin ako pumunta nga dito. Bala ko nga dito na nga matutulog kasi may mga lalabahan nga ako. Naka-daycation nga yung lumabas nga na guest namin. Sinabihan ko nga sa Elena na paggaling nga niya ng trabaho, dito na nga siya dumiretso at dito nga kami matutulog kasi hindi na ako kukuha ng guest. Nakapaglaban na din nga ako nung mga time nga na to. Mga bandang alas 7 naman, pumunta nga kami ng Walter Mart kasi bibili nga kami ng pizza at parehas nga kami nag-craving ni Elena. Every month talaga, hindi talaga pwedeng hindi nga kami kakain nga ng pizza. Yun, parang treat na lang din talaga namin sa mga sarili namin yun. Si Elena na nga yung pumila para nga maka-order. 20 minutes din nga yung inantay nga namin bago maibigay nga sa amin yung pizza. Then, nagpa-add-ons pa nga siya ng chicken pesto. Kasi gusto niya rin nga kumain nga ng pasta. Sa pagkakuha nga namin ng order nga namin, naglakad na nga kami pabalik nga ng Shell. Mga ganitong oras nga dito sa MOA, sobrang busy nga at ang gaganda nga ng mga lights niya sa paligid. Talagang masasabi mo na nasa lugar ka na sobrang busy. Noong mga time nga na to, wala ngang traffic and karaniwan naman nagta-traffic nga dito kapag ka may mga event nga sa MOA. Kapag ka normal day nga lang, malinis pa rin yung kalsada although busy naman siya. This time nga nag-iba nga kami ng flavor ng pizza na binili. So shrimp at garlic nga to. Usually kasi yung binibili nga namin palagi yung cheese. Sarap. Doon nga sa pinaglalagyan nga namin ng mga gamit nga namin, meron nga kaming stock doon ng The Bar. Nilabas nga namin para mainom nga namin. Napagkatuwaan na lang din nga namin. Ito na nga yung pinakahapunan nga namin at hindi na nga kami nagsaing ng kanin. Kain tayo. Medyo matabang. Ang inumin namin ay The Bar. Sa sobrang dami nga ng pizza, hindi naman namin siya naubos. Sabi nga namin, iaalmusal lang namin kinaumagahan. Shortcut na nga to guys at umaga na nga. Maaga nga gumising si Elena para mga alas 4 nga lang ngayon. Kasi nag-prepare nga siya dahil papasok nga siya ng trabaho. Then pagkalabas nga niya, nakatulog nga ulit ako and yun, parang mga alas 7:30 na nga ako nagising ng umaga. Sumilip din nga ako dito sa balcony nga namin kung tuyo na ba yung mga labahan. Tuyo na din naman siya nung hinawakan ko nga at pwede na rin nga siyang tupiin. Ay, alas 6 nag-open yung pag nito, yung etong pool pero wala pang naliligo. Ito sa kabila wala pa. Parang malamig pa siguro. Pumasok na nga ako at para maglinis na nga. Then nag-init din nga ako nung natira nga naming pagkain kagabi kasi yun na nga lang din ang iaalmusal ko ngayong umaga. So, hindi ko na siya nilagyan ng asukal. Alam mo po dito nakakatuwa kasi kahit di ka na mag-aircon, napakalamig. Parang yung ano niya, yung atmosphere niya dito hindi summer, parang ano siya, tawag nito, parang magde-December. Ganun siya. Kaya kahit hindi ka na mag-aircon eh. Ito guys, mainit na siya. Dito ako sa balcony kakain. Pagkatapos ko nga kumain, nilabas ko na nga yung mga GAF form kasi gagawa nga ako dahil yung mga papasok nitong week nga na to, dadalhin ko na siya sa admin para ipa-approve.
Itong week nga na darating, matagal-tagal din yung mga stay nga ng guest ko. Mga bandang alas 9 nga ng umaga, pumunta naman ako ng admin para ipa-approve na nga yung mga gap. So dito nga ako sa may basement dumaan. Mga bandang alas 11 nga, nag-chat nga sa akin yung guest ko. Tinatanong nga niya kung pwede nga daw siya mag-early check-in. Sabi ko wala namang problema. Alas 12:30 nga ng tanghali ko nga siya ay pinag-check-in. Sinundo ko nga siya sa lobby. So yun, galing nga siya ng Mindoro. Mag-stay nga siya sa unit nga namin, dun sa pangalawang unit ng 4 na gabi at 5 araw. So yun, medyo mahaba-haba. And magsusundo rin nga siya sa asawa nga niya. Sa airport nga at galing din ng ibang bansa. Then pagkabigay nga niya sa akin ng payment, nagpaalam na rin ako sa kanya. So guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Babush!